So hello no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa mga buhay ng tao no na nag-commit ng suicide no. Maraming mga tao kasi no na bata pa nagko-commit na ng suicide kasi nga sa maliit na mga problema dito sa mundong ito na kinakaharap. Problema sa mga materials, problema sa love life or ano pa man, problema sa pamilya or mga pambabatiko sa mga social media or ano pa man, hindi kinaya kaya tinapos ang buhay dahil nga daw sa tinatawag lang depression. So, matindi ito kasi ito, kapangyarihan ito ni Satanas. Ginagamit ito ni Satanas upang wasakin ang isang tao. Yang mga tao na bumabatiko sa iyo, nagsasalita ng mga masama sa iyo, yung mga tao na yan, huwag mo sanang dapat or hindi mo dapat yan pinapansin. Kasi yung mga tao na yan, yan yung mga instrumento ni Satanas, ginagamit ni Satanas upang ikaw ay wasakin. Yan yung nagpa-depress sa iyo. Yan yung nagpapadepress sa iyo. Ginugulo ang utak mo, ginugulo ang puso mo hanggang sa sumuko ka na. Kasi yung mga tao na yan, kontrolado ni Satanas yan. Ang tanging magagawa mo, istibayan mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag kang sumuko. Gaya ng isang tao na humingi ng hustisya doon sa isang judge ba yun? Lagi siyang lumalapit pero hindi siya tinulungan hanggang siya halos araw-araw siya humihingi ng tulong hanggang sa nagsawa yung judge at sinabi niya sa sarili niya, kahit ako walang takot sa Panginoon, itutulungan ko na lang itong isang taong ito dahil nga sa walang tigil ang kanyang paghingi ng tulong. Ganun din dapat ang gagawin natin. Kung sa una nagdasal tayo sa ating Panginoon, hindi tayo dininig. Kung hindi tayo, tingin mo, hindi. Kasi lahat ng dalangin, lahat ng prayer is umabot talaga yan sa Panginoon. Kung tingin mo talaga is yung mga panalangin o yung mga panalangin is parang walang answer, huwag kang sumuko. Kasi yung tao na humingi ng hostisya, ganun ang dapat magiging example ng isang tao. Kasi ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kailangan dapat ang isang tao hindi susuko. Kailangan patuloy siyang magdarasal sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, sa oras na buo ang pananampalataya mo, didiringgin tayo. Maraming mga tao na naka-experience ng depression, sinasabihan mo, okay, manalangin ka, pumasok ka doon sa kwarto mo at manalangin ka sa Panginoon. Tapos ganun pa rin, dinadaig pa rin sila ng depression. Yung iba hindi na kinaya is nag-suicide. Yung iba naman lumalapit, sabi mo, pag manalangin ako, magiging mag-solve ng problema ko na ganito, tutulungan ako. Bakit wala? Kasi nga ganito yan. Kung ang puso mo, kumbaga, naliliman na ng kadiliman, magdasal ka man, kung hindi sapat or hindi mahigpit ang pananampalataya mo sa Panginoon, mahirap yan, mawala ang kadiliman na yan. Kasi ang kadiliman, yan yung nakalilim or sumasakop sa iyong buong pagkatao, buong puso mo. Ang panalangin ng Panginoon ay iyong ng liwanag. Humingi ka ng tulong sa Panginoon at magkakaliwanag yan. At lahat ng kadiliman sa iyong puso, mawawala yan. Nasasabi ko ito dahil nadaanan ko ito. Na-experience ko anong klase mga depression, pero sa tulong ng Panginoon, na lagpasan ko ito. No? Ngayon, na-experience ko kasi kung buo at mahigpit ang pananampalataya mo at paniniwala mo kay Kristo at sa ating Panginoon, hindi ka madadaig ng kadiliman. Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoon doon sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya, I am your shield. Ako ang iyong panangga. Yan yung pangako ng Panginoon. So, kailangan tibayan mo ang pananampalataya mo. Huwag kang magpadaig sa maliit na problema dito sa mundong ito. Problema pinansyal, masusolusyonan yan. Problema love life, masusolusyonan yan. Iniwan ka ng asawa, o raman, masusolusyonan yan. Basahin mo lang ang Biblia, intindihin mo, isa puso mo, at sundin. Kasi andyan ang lahat ng kasagutan ng mga problema na hinahanap ng bawat tao. Dahil nga lack of faith ang isang tao, mahina ang pananampalataya, dinadaig tayo ng kaaway. Ito yung kumbaga, ang kaaway kasi natin,
Gaya ng gira ngayon, gaya ng mga gira sa bawat bansa. Siyempre, kung ikaw isang bansa, hahanapin mo kung ano ang kahinaan ng isang bansa na yan bago mo atakahin. Kung makita mo ang kahinaan ng isang bansa na yan, pag atakihin mo yan, siguradong matatalo mo yan at masasakop mo yan. Ganyan din si Satanas. Hinahanapan ka niya ng kahinaan. So, dito ka kahinaan, mahina ka sa pinansyal, titirahin kita ngayon sa pinansyal. Ngayon, tapos ganito, gagamit siya ng mga tao ngayon. Sisiraan ka niya ng todo. Sisiraan ka hanggang sa gugulo ang isip mo. Kasi alam niya kung may Diyos ka, buo ba ang pananampalataya mo sa Panginoon o hindi. Kasi nga si Job, sinubukan din ng demonyo. Sinubukan ni Satanas, ganun din tayo. Susubukan ka, may mawawala sa iyo, problema, haharapin yan. Kung ang pananampalataya mo is matibay, hindi ka magpapadala niyan. Katulad ni Job. Matibay yung pananampalataya niya. Hindi siya bumitaw sa Panginoon. Kahit yung asawa niya bumitaw, siya nananatiling nakahawak, nakakapit. Anong sabi niya? Anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Ang mga salita mo ay parang salita ng mga hangal, ng mga babaeng hangal. Hindi siya bumitaw sa pananampalataya. So ganin din tayo. Kasi every time na mahina ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, kusok, titirahin ka lang ng depression, titirahin ka lang ng ibang tao, titirahin ka lang ng mga paninira, pambabatikos, or ano pa man, matatalo ka, madidepress ka. Minsan sabihin mo, ayoko na makita sila, gusto ko na tapusin ang buhay mo. Gaya ng mga hangal ng mga tao, gaya ng anak ni Kimatinsa na si Eman. Yung mga hangal ng mga tao na gumagawa, na hindi kinaya ang mga depression o maliit na problema dito sa mundong ito, na walang ibang nakikitang solusyon kundi suicide. Alam nyo ba, ang sinabi ng kasulatan, ang kautusan mismo, ang the Ten Commandments sinasabi doon, no? Do not, thou shall not kill, huwag kang papatay. Ito, ang tawag dito is self-murder. Pinatay mo ang sarili mo. Walang tao, sinasabi dyan sa Biblia na walang kahit isang tao na may karapatan na babawi sa buhay ng tao. Wala, kundi ang Panginoon lamang. Kung papatayin mo dyan, papatay ka ng tao, especially sarili mo kasi suicidal nga. Pagdating ng dulo, hindi mo makikita ang Panginoon kasi nga sinasabi dito sa kasulatan, aside from holiness, no one can see the Lord. So nangangahulugan, kung hindi mo makikita ang Panginoon, aside from holiness, so hindi ka banal, sumarumi ka, doon ka itatapon sa impyerno. Doon ka magnanangis at manggagaliti ang iyong ngipin. Mangangalit ang iyong ngipin. Doon sa impyerno, ito torture ka ni Satanas, kakadinahan ka, or ano pa man, lahat ng mga masakit. Dito sa mundong ito, lahat ng problema mo, masusolusyonan yan. Pero doon sa impyerno, wala nang solusyon, wala nang second chance, wala na. Kahit isa after judgment, wala na. Yan ang sinasabi doon sa kasulatan. Na titipunin ng Panginoon ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan or gumagawa ng masama at mga taong may sanhi ng kasamaan at itatapon doon sa pugon, doon sa impyerno. Yan ang sinasabi doon sa Biblia. Kaya mag-ingat po tayo no, sa ating iniisip. Huwag kayong magpadala, tibayan nyo ang pananampalataya nyo sa ating Panginoon. Tibayan nyo. Tapusin natin itong buhay na ito, itong mission na ito. Itong buhay natin kasi para itong mission eh. Mission. Kita nyo yung barya. Ipagulong mo yan ang barya. Gumugulong yan, gugulong yan, ganyan ang buhay natin. Hintayin mo ang barya, darating ang oras niyan or darating ang oras niyan na hihinto na yan sa gulong, doon na yan matutumba. Ganyan din ang buhay natin. Hintayin natin na matumba ito. Kasi hintayin natin ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang siyang masusunod kung kailan niya tatapusin or matatapos ang buhay natin, kukunin ang buhay natin. Ayon nga sa kanta doon, di ba? Ayon nga sa kanta no na, anong tawag noon sa kanta no na, till He return and calls me home. Hanggang sa kanyang pagbalik at tatawagin niya ako para makabalik na sa bahay din, sa langit. Kasi dito sa mundong ito, dayo lamang tayo, dumaraan lang tayo, para tayong mga dahon sa puno ng kahoy. Napapansin mo ang puno, mga dahon sa puno ng mga kahoy. Mayroong mga bata pa na mga dahon na nahuhulog sa lupa at mayroon din mga laya na nahulog sa lupa. Ganyan ang buhay ng tao. Yung mga laya na nahuhulugan, yun yung mga matanda. Yung mga udlot naman or yung mga
mga dahon na bata pa, mahuhulog din. Nangangahulugan din yan yung mga bata pa. Pero wag na wag mong babawiin ang buhay mo. Kasi matindi ang kaparusahan na sasapitin ng bawat tao na gumagawa ng ganitong karumal-dumal na murder. Kasi nga sinasabi nga dito sa kasulatan, kahit nga if you hate your neighbor, if you hate sa iyong kapwa, mag-hate ka sa iyong kapwa, o magalit ka sa iyong kapwa, may galit ka sa iyong kapwa, you are a murderer. So, umiwas po kayo sa self-murder. Umiwas po kayo. Kasi ang lahat ng kasalanan may kabayaran. At ang kabayaran, kamatayan. Huwag kayong gumaya doon sa mga hangal at mangmang na hindi kinaya ang maliit na problema dito sa mundong ito na may solusyon. Isa lang yan, pananampalataya sa ating Panginoon. Higpitan ng todo. Pray without ceasing. Yan ang utos ng ating Panginoon. Huwag tayong huminto, huwag tayong susuko until He return. Hanggang dito lang, no? Amen.